Kung gusto niyo masubaybayan ang mga istorya ng sundalo ng bayan, paki-click ang like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Dito sa ating kwento ngayon, matutunghayan natin ano ba talaga ang nangyari kung bakit marami sa mga trainees ng Philippine Constabulary ang namatay sa unang araw ng kanilang pagsasanay para maging sundalo ng Philippine Constabulary sa taong 1987. Si Apolonio Rosete ng Sindangan, Zamboanga del Norte ay dating miyembro ng Philippine Army na pumasok bilang trainee ng Philippine Constabulary. Pakinggan natin ang kaganapan, bakit nangyari ang insidente na kung saan ay maraming nalason sa kanyang mga kasamahan. Doon ako sa Zamboanga City. Nag-security guard ako doon. Nag-aaral sa gabi. Continue ko pag-aaral ko. Hanggang may mga classmate din ako doon na mga PC, Philippine Constabulary. Sabi nila, di ba, ex-army ka? Sabi ko, opo. Sabi niya, mag-apply ka ng kuan, PC. Sabi ko, wala akong pera dyan, sir. Sabi niya, hindi. Kailangan ngayon ng kuan, ng PC kasi yung mga ex-army, yung mga ex-military, ang kuan nila, priority nila. So, sabi ko, parang may assurance man, i-try ko sarili ko. So, may pag-open ng kuta, doon na. Nag-process ako sa papel ko. Hanggang nakilala ko yung mga barkada ko. Kasi alam mo naman doon, kung practice ka, ilan lang makilala mo. Yung kasama mo lang palagi. Nakilala ko yung mga kasamahan ko, sina Late Drapesa, Late Canama, Late De La Cruz, pati si Late Perez. Dumating ang order na i-take out kami. Pinareport kami sa September 1, 1987. Pinabalik kami uli pitsa September 5 dahil atras sigurong daw nila ang take out. Tawagan daw nila yung mga pangalan namin lahat sa labas lang kami lahat. Lahat ng aplikante sa labas lang. Ang kunin is 250 something, hindi ko talaga maalala, basta 200 plus. Nag-start na sila, nagtingin ako sa likod. Puta, nakita ko yung ang dami talaga, siguro more than mga 4,000 ang aplikante. Tapos 200 plus lang ang kunin. Pag formation namin, sabi ng isang kwan doon, isang taga R1 doon, di ba, ikaw, kuhaan ka, platoon leader ka sa army noon. Sabi ko, sir, sa Alpha Company, first platoon leader. Sabi niya, sige, ikaw mag-platoon leader dito sa sa 7 platoon. Sabi niya, nag-announce na yung taga-kuan, yung mga official doon nagsalita na kung hindi kayo abot sa Malagutay, i-replace kayo. Kasi marami ang mga nag-iintay dito na mag-replace inyo kung hindi kayo maabot yung ang gusto naming abutin nyo. Sabi ko sa mga kasamahan ko, sabi ko sa kanila, kasi alas 12 na madaling ng tanghali. Matirik talaga, mainit, sobrang init ang araw. Sabi ko sa kuan ko, platoon ko, yung 7 platoon, sabi ko sa kanila, mit, gradual lang tayo mag-jogging kasi hindi basta-basta ang lugar na yan, malayo. Sabi nila, sige. Yun na. First platoon, ang hulo. Sunod-sunod dyan. Sa akin ang kuan, last platoon sa Zamboanga del Norte. Paglabas ko sa gate sa Camp Kawa-Kawa noon, na ngayon ay General Battalion sa Boulevard, nakita ako ni kuan, ng kadre doon na si Osinya, hindi ko talaga malimutan yun. Sabi niya sa akin, putragis ka, ikarga mo ako. So kinarga ko siya sa likod habang nagja-jogging kami. Pagdating namin sa sa Wimso, nagsabi na ako sa kanya, sir, platoon leader ako sa 7 platoon, Zamboanga del Norte.
Paano kung sila mag-supervise na naiwan na nga ako dito, galit siya sa akin. Dinibdiban niya ako, sabi niya sa akin, bakit hindi ka nagsabi? Sabi ko, hindi ka rin nagtanong, sir. Sige, putahan mo yung ang kasamahan mo. So, tumatakbo na ako. Maghanap na ako sa platon ko. Hindi ko sila nakita mga kasamahan ko. Pag-ikot ko para San Jose Road, papuntang Southcom, nakita ko yung huli ng mga tao ba? Huli na sa kahulihan sa mga kasamahan ko. Takbo ako doon. Nadaanan ko yung may mga daing na mga kasamahan ko, hindi ko kilala. Kasi hindi ko kilala mga daing na akala ko lang kung walang hangin. Pero namuta sila ba? Pero takbo lang ako. Hinanap ko yung mga kasamahan ko. Kasi watak-watak na talaga ang training, ang jogging. Hindi mo talaga makita na kung second platon, first platon, anong platon na. Kasi watak-watak na eh. Ako mismo nakakita ko na maraming nagbigay. Minsan nga, sundalo pa nga nagbigay sa kapatid niya. Pagkatapos nakainom yung kapatid niya, patay. So, sabi ko, baka dahil lang ito. Sabi ng mga kadre doon, dapat tragis iwanan. Mga daing yan, mga malinggiro. Ganun. Replisan yan. Sabi ko sa kanila, magtakbo-takbo lang dahan-dahan. Aabot tayo nito. Hindi mo talaga mawala sa akin, sa isang sundalo ba na talagang titingnan talaga yung mga niya, sa isang army. At tinitingnan talaga yung mga kasamahan niya. Lagi kasi sa mindset ko, sa sundalo ako, we are teach na wala talaga maiwan na isa sa amin. No one's left behind. So, continue ako ng jogging. Nanghanap sa mga kasamahan ko. Hanggang pag akyat ko sa Southcom, sa tagiliran ng daan, may nakita ko ditong isa nakaupo. So pinuntahan ko, takbo ako, jogging. Nakita ko yung si Lit Kanama, yung barkada ko. Suka siya ng dugo. Kinarga ko siya. Habang nagsusuka siya ng dugo, kinarga ko siya. Pagkatapos, yung kadre naman, palaging palo sa akin. Sabi niya, iwan mo yan, malinggir lang yan. Hindi yan Walang kuha niya, malinggir lang yan. So sabi ko sa kanya, kasi hindi ko na kaya ang palo sa likod ko, sa puwit ko. Sabi ko sa kanya, dito ka lang, met. Kasi, balikan lang kita maya. Sabi niya, oo. Pero talaga masama na talaga ang tingin ko sa kanya. Takbo na takbo ako. Hanggang pagdating namin sa Ebenezer, habang stationary jog kami, nakita ko yung kasama ko na si De La Cruz, late De La Cruz. Tinabihan ko siya, sabi ko sa kanya na, kaya mo? O kaya, mit, kaya. Pero iba na yung mukha niya, utla din siya. Sabi ko, dahan-dahan lang, kaya natin ito. Tapos dumating yung mga 6x, dalawang 6x. Sa Philippine Constable, isa para, dalawa, isa. May mga karga na doon, nakahiga. Yun naman mga dahing dito sa harapan namin, nagtulong pa rin ako. Nagtulong ako sa mga kadre na magkarga sa mga marami sila. Sobra isa 6x. Wala talaga sa isip namin, ang isip talaga namin na dahing lang. Kasi sobra init. Binigyan kami ng tubig. Binigyan ako ng tubig. Hindi rin ako nag-inom. Hindi ako nag-inom dahil alam ko naman sa training ako sa army, laging tinuturo sa amin, water discipline. Yun talaga ang palaging naisip ko sa army pa ako, na kailangan talaga water discipline. Disiplina talaga sa pag-inom ng tubig. Na yun pinadako kami, papasok sa Malagutay. Pagkatapos, roll like a barrel kami papuntang Pantano. Yung sabi nila sa sundalo sa atin noon na Aruba Beach. Doon kami. Nag-Aruba Beach kami doon. Nakita ko yung si Juan, before nag-Aruba, naglublob kami. Nakita ko yung si Lit Rapisa. Sabi ko sa kanya, kaya. Nag-roll like a barrel kami. Sabi niya, kaya. Sabi ko, gawin mo ang ginawa ko. Sunod ka lang. Sabi niya, oo. Yung pag-rublob na namin, doon ako na parang nagbalik yung yung normal na yung feeling ko ba na parang fresh ako. Yeah.
bumalik naman yun ang bangko, lakas ko. Nakapunta kami sa kabilang site sa Aruba. Pagdating ko doon, yung mga kasamahan ko, gapang talaga yan, gapang. Nanghihina ba, gapang. Ako, sabi ng isa doon, gapang ka. Gapang din ako, gapang. Kurol ako. Tapos may lumapit sa akin. Sabi niya sa akin na, Sarge, alam kong sundalo ka, army ka. Ikaw nang bahala sa kapatid ko. Kapatid ko ito, si Romina. Sabi ko, sige sir, ako nang bahala niyan. Kaya pag patakbo na kami, nalayan ko na yun si Romina. Dalang-dala ko yun, hindi na ko nakakaya kasi ilagay sa likod. Hinawakan ko na lang siya, hinakbayan. Tapos, nakbo. Tapos, minsan, ikarga ko siya. Pinasuka ko talaga siya kasi may suka siya. Pero ang sinusuka niya tubig. Pagdating namin sa training center, sa barracks, pinapasok kami, doon na nag-umpisa na. Umpisa na ang kalbaryo namin doon. Na-reception kami automatic. Sabi niya, yung mga kasamahan nyo, mga linggero, suntok, doon ko na natikman ang sinasabi nila na ang puso ko babae, pero ang kamay ko si Muhammad Ali. Doon ko natikman. Isa na siya ngayong general. In fact, maganda rin yung serbisyo niya sa PNP. Tapos, after siguro, mga 2 hours kaming nireceive doon sa sa barracks. Pinalabas kami, pinakapaligo. Isang tabo, isang helmet, ligo. Maya-maya magpakain na sana sa amin. Biglang dumating yung mga ambulansya. Pagkatapos pinaform kami, bigla magtumbal yung mga kasamahan ko. Ako nakiramdam din ako, sabi ko, putang ina. Pero sabi ko, hindi ako wala na ako nakuha, wala ako nainom, wala ako, okay man ako. Restensyado man ako, kasi sabi ko, galing ako army, kaya restensyado talaga ako. Ganon. Nagsalita na yung doktor, sabi niya, marami sa inyo. Patay na. Nalason sila, battery solution. Sa pagtakbo lang nila, namatay na sila. Marami din sa inyo ngayon sa ospital. Pero gawa kami ng paraan na ma-evac sila kaagad ngayon sa Bilona. Kasi pag dito, hindi kami assure na mabuhay sila dito. Kaya pagka gabi na, siguro sa gabi, inabak sila lahat. Ang naiwan doon sa headquarters namin sa Palagutay is 77 na lang kami. Puro kami pakiramdaman kay sabi niya baka may nakainom sa atin dito. At talaga namang meron talaga na pero mild lang ba? Ma-collapse, bigla na lang matumba. Hanggang pagka the following day, dinala na kami sa General Hospital sa Zamboanga. Pero wala pa rin. Takot pa rin sila doon, sabi na kasi may mga collapse pa rin sa amin kaya nagpasya ang IEP na ipadala kami lahat. Yung naiwan, ipadala doon lahat sa Bilona. Dinala kami sa Bilona. Doon kami nagpagaling, check up sa army. Ako, we are trained to fight. Search and destroy. Sa PC ako mayroong search maliit. Destroy na maliit. Pero more on, may maliit din na law enforcement. Pagdating sa police, law enforcement lahat. Ordinances. Yun lang ma-share ko sa inyo. Sana matutunan nyo ang nangyari sa amin sa Lason Batch namin noon 1987 mag-celebrate kami sa 33 years namin this coming September 5, 1987. Maraming salamat po. Sana ipagpalain tayo ng Diyos. Salamat sabi ko sa inyo, magtanim kayo ng kabutihan, anihin nyo kabutihan. Kumbaga, love begets love. Maraming salamat po. Marami tayong napulot na aral mula doon sa karanasan ng
Philippine Constabulary Lason Batch 1987. At ang mga aral na ito ay naging dahilan kung bakit maraming mga adjustments sa training administration, pati sa Scout Ranger course. Kung nung unang araw ay itinuturo ang water discipline, ano ba yun? Yun yung bawal uminom kahit na ikaw ay uhaw na sa training. Ang pagbabagong inintroduce namin nung ako ay nasa Scout Ranger Training School noong daong 2004 ay ang tinatawag na forced hydration. Ang ideya na ito ay binahagi ng aking komandan na si Lieutenant Colonel Maki Alberto na nagtapos ng US Ranger course. Ayon sa kanya, kailangan ay forced hydration nang hindi ma-dehydrate. Ang iba kasi mayroong nagko-collapse at mayroon nang matay dahil doon sa dating kagawian o dating itinuturo na water discipline. Ang sunod, kapag may mga strenuous activities kagaya ng individual run, equipment run, body run, platoon runs, ang mismong training administrators ay naglalagay ng water station. Kaparehas lang din ito sa mga nagpapalaro ng marathon. Yung mga malayuan na takbuhan. Mayroong mga istasyon na ang mismong nagbibigay ng tubig ay yung organizers. Ganon din sa AFP at sa PNP. Responsibilidad ng training administrators na ma-preserve ang pwersa. Mali po yung sinasabi na authorized 15% casualty. As much as possible, 0 casualty sa training. Buhay ang pinag-usapan tapos gawin mong authorized 15% casualty. Mali po yun. Kung ako ang training director, ang isa sa aking measure of success ay wala dapat mamatay sa aksidente, wala dapat mamamatay dahil sa kagaya niyan na dehydrate dahil hindi pinainom ng tubig. Ang success ay maraming mag-survive at makatapos kahit paman sa hirap ng training. Pero hindi ko sinasabi na i-sacrifice ang quality for quantity. Ang sinasabi ko lang, dapat mabawasan ang casualties dahil sa kapabayaan. Kagaya ng hindi pagpapainom ng tubig, kagaya ng kapabayaan sa pag-handle ng mga live fire exercises, kasama na dyan yung mga FTX na mayroong mga nadidisgrasya. At alam din natin na sa tinatawag na confidence firing, hindi dapat itinuturing na laro dahil ang target ay mismong sundalo na ating mga kasamahan. So, iyon ang parte sa mga aral na napupulot natin sa Philippine Constabulary Lason Batch. Nagpapasalamat ako sa ating magiting na pulis, si Master Sergeant Apolonio Rosete, sa kanyang pagbahagi ng kanyang kwento. At binabati ko kayong lahat na mga surviving members ng PC Lason Batch 1987 sa inyong anibersaryo ngayong September 5, 2020. Nagpapasalamat din kami sa inyong makataong serbisyo para sa ating bayan. Alam ko, karamihan sa inyo ngayon ay nagretiro. Ilan na lang natira sa serbisyo. Kayo po ay nasa ating kasaysayan at hindi dapat makalimutan ang mga aral
na mapulot mula doon sa inyong mga karanasan. Maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat.